Hoy, ka-coffee! Kape na. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin na nakikinig na saan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Itong si Amy Marcos, talagang nahuhuli na talaga ito na napaka-bias. Walang fairness sa katawan. Napaka-bias kay Sara Duterte. At huling-huli siya sa kanyang mga statement na tila kapag kay Sara, sige pwede mong gawin yan, pero kapag sa ibang tao, hindi pwede. Pag sa kalyado mo, pwede mong gawin, pag sa iba, hindi. Double standard itong si Senadora Amy Marcos. Halatang halata siya dyan. Huling-huli siya. Papakinggan natin yung kanyang video. At kung ano-ano pang pinagsasasabi dito kay Martin Romualdez na ginagawa lang naman ni Speaker yung kanyang trabaho. Kung ano-ano pang sinasabi niya, ganito dapat yung ginagawa ng congressman, madam. Magbasa ka ng konstitusyon. Nakalagay dyan yung mandato ng House of Representatives patungkol po sa impeachment. Hindi parang kini-question niya ngayon na mali ang ginagawa ng House of Representatives dahil dyan sa impeachment na yan, na parang sinasabi niya na kapag ayaw nyo sa tao na kahol ng kahol, tatakutin ninyo ng impeachment. Gano'n ba yun? Unang-una, si Martin Romualdez ba yung nag-file ng impeachment case? Diyan sa House of Representatives, di ba hindi siya? Bakit siya ang sinisisi? Malamang, speaker yan, na-action na niya yung mga impeachment cases na isinasampa diyan sa House of Representatives. Nahuhuli talaga itong si Amy. Sige, ipapakita ko muna sa inyo itong video niya kasi nagdadadak na naman siya ngayon Ito tuloy, ginagantihan siya ng mga mambabatas. Tapos recent post siya bago tayo mag-live tahan na daw. Yung mga bumibira sa kanya, tahan na daw ang sinasabi niya. Sige, pakinggan natin ito. Dakilang mambabatas kung tayo mismo. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Sino hindi sumusunod sa batas? Di ba mga kaalyado mo ang hindi sumusunod sa batas? Tama ba yung ginawa ni Sara na waldasin ang confidential funds? Hindi siya sumunod sa batas. Tama ba yung ginagawa ni Harry Roque na nagtatago na meron siyang existing warrant of arrest? Hindi siya sumusunod sa batas. Tama ba nakitilin yung buhay ng napakaraming Pilipino dahil sa tukhang na yan? Hindi sumunod sa batas si Digong. Sabihin mo yan sa kanila. Talaga nga naman I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Correct. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Okay, sige. Mamaya natin ituloy. So, ka-coffee, itong impeachment case ni Sara Duterte, ginagawa lang pala dahil maingay si Sara ng mga lulong daw sa kapangyarihan. Ibig sabihin, itong House of Representatives, lulong sa kapangyarihan at naiinggit lang kay Sara Duterte. Kaya sinampahan ng impeachment case. Ano ba yun? Yun ba ang purpose ng impeachment? Ang impeachment ay isasampa mo yan sa mga impeachable positions kapag pasok sila doon sa mga grounds kung bakit sila dapat ma-impeach. Halimbawa, betrayal of public trust. Ang reasoning dito ni Amy Marcos, inggit. Napakababaw naman yan, Senadora. Inggit lang pala ang House of Representatives. Inggit lang kaya nasampahan si Sara Duterte ng impeachment case. So, yung pagwawaldas ng confidential funds, hindi totoo.
Dahil nainggit lang ang House of Representatives kaya sinampahan si Sara Duterte. Yung umamin ng mga opisyal ng Department of Education na nakakatanggap sila ng 30,000 kada buwan. Hindi pala totoo yan. Umamin na mismo yan yung mga opisyal ng DepEd. Hindi totoo yan. Sabi ni Amy kasi inggit lang ang House of Representatives. Ganun ba yun? Dahil lang pala sa inggit kaya may impeachment case? Ganun ba? Inggit lang pala ang pinagbatayan. Bakit sabi ng Korte Suprema na dismiss yan yung articles of impeachment na declared unconstitutional dahil hindi tama yung proseso na pinagdaanan? Asan yung inggit doon? Bakit hindi sinabi ng Korte Suprema na vinovoid nila itong articles of impeachment dahil sa inggit? Bakit inconsistent yan, Amy Marcos? Sinong maniniwala na dahil sa inggit yan? Paano mo i-justify yan na inggit lang ang dahilan kung bakit may impeachment case laban kay Sara Duterte? Amy Marcos, anong klaseng argument yan? Ibinababa mo yung sarili mo sa argument mo. Natin ang Korte Suprema. Kot at bonjing na armas ang impeachment. Si Romualdez, ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano Okay, kaya? teka, masyadong mahaba. Number 1, hindi ba binoto ng taong bayan si Romualdez? Ang comparison niya si Sara Duterte daw ibinoto ng taong bayan. Bakit? Si Romualdez ba? Hindi ba siya ibinoto ng taong bayan? Mambabatas yan, ibinoto yan ng taong bayan. Parehas sila ni Sara Duterte. So, anong klaseng comparison yon? Yung pagiging House Speaker niya, hindi ba siya binoto? Binoto din siya ng mga mambabatas. Anong klaseng comparison yan? Amy Marcos, at bakit gigil ka dyan kay Romualdez? Kung tutusin, pinsan mo yan. Nahuhuli na bitter. Nahuhuli na naiinggit kay Martin Romualdez. Bakit kanyo? Close si Martin kay PBBM Si PBBM, matalino yan. Alam niya kung niloloko siya ni Romualdez. Alam niya kung niloloko siya ng pinsan niya. Kung niloloko siya, definitely, mabilis lang yan. Bulungan yung mga mababatas na huwag nyo lang iboto yan na gawing House Speaker. Pwedeng gawin ng presidente yan. Huwag na natin i-deny yan. Pero hindi niya nakikitaan niya ng signs. Sino nakikitaan niya? Iyang si Amy Marcos. Alam mo kung bakit? Sa mga family gatherings, every Sunday, wala siya. Sa mga special occasions, wala siya. Ano yung mga statement niya? Imbis na tumulong sa gobyerno, bibirahin ng gobyerno. Bakit ang bato kay Romualdez? Bakit hindi si Sara ang punteriyahin mo? Si Sara yung lumalabas base sa investigasyon ng House of Representatives, base sa mga testimonya na nagkasala, na nagkaroon ng pagmamalabis sa paggastos ng confidential funds. Paano mo ipapaliwanag yan? 125 million pesos sa loob ng 11 days. Paano mo wawaldasin yan? Yun pa lang basic pa lang yan Kaya hindi nila masagot yung argument na yan. O doon sila, bonjing, tatawagin ng bonjing yung speaker sa ganyang diskarte.
Talaga nga naman tong si Amy Marcos, oh. Napaka-insecure. Paano? Hindi natupad yung kagustuhan niya na maging presidente noong 2022. Nag-aambisyon siya na madi-disqualified si PBBM para siya ang papalit na tatakbo sa pagka-presidente. Naku po, baka mag-ambisyon yan ha, magtakbong presidente yan sa 2028. Good luck. Sa pagka-senador nga muntikan pa malaglag good luck. Isang malaking good luck. Kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo, kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat. Nangiinis si Amy. Malinaw na nag-iinis. No. Meron siyang post bago tayo sumalang, no? Kasi may mga nag-react sila. Abante, nag-react sila dito sa statement na to ni Amy Marcos. Kasi kung ano-anong pinagsasabi niya basahin natin yung bago niyang post. Ayan ha. Sabi niya, ayan, pwede nyo i-check sa Facebook ni Amy Marcos kung gusto nyo kung kaya nyo tiisin. Sabi niya, suggestion lang po iyon. Ito pa. Wait lang, ano to? Ito pa po, isa pang suggestion. You cannot dictate TO, not on us. Ano ibig sabihin ng TO? You cannot dictate on us. Bakit? Sino ba nagdidikta sa inyo? Just sa Senado. Di kung nadidiktahan kayo, di ang boto nyo hindi papabor kay Sara Duterte. Sino ba nagsabi na nadidiktahan ng Senado? Sinabi ba ni Romualdez yan na nadidiktahan ng Senado? Hindi kayo nadidiktahan dyan. Actually, mas katanggap-tanggap pa yung statement na yan ni Amy Marcos kung mga valid yung reasons, valid yung mga justifications. Hindi yung aatakihin mo yung tao at sasabihin mo na bonjing, sasabihin mo na nanunuhol pa para maging sunod-sunuran. Tingnan niyo yung sagot ni Raffy Tulfo. Mas makatanggap-tanggap pa yan kasi si Raffy Tulfo, bumoto siya ng yes, no? Pero inexplain niya yung kanyang boto. Mas katanggap-tanggap mo pa yan kasi wala tayong magagawa dyan Pag may hindi na pagkakasunduan dyan sa House of Representatives, sa Senado, parehas ka coffee, both houses of Congress, pagbobotohan yan. Again, ang taong bayan, wala tayong magagawa dyan. Panoorin na lang natin sila kung paano sila magbotohan. Unless pakinggan yung mga kilos protesta o rally. Minsan kasi ang ibang mga senador, ibang mga mambabatas, nakadepende rin po sa boses ng taong bayan. So, basahin ko ng maikli itong testimonya ni Raffy Tulfo. Mas katanggap-tanggap pa to kaysa doon sa bira ni Amy Marcos. Sabi niya, Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. Ganun dapat para mas maintindihan. Kaya hindi yung bibirahin mo yung tao, sasabihin mo ng bonjing. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Correct. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang lehislatura ang tagagawa ng batas, ang ehekutibo ang tagapagpatupad ng batas at ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito. Correct. O may pagkatalo kung papaano ito ipapatupad. O may pagtatalo kung papaano ito ipapatupad. Kaya naman ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy na maayos ang pagpapalakad ng gobyerno. Ang pinupunto niya, we have to respect the decision of the Supreme Court. Ang sinasabi ni Amy Marcos, parang mali naman sa House of Representatives na umapila. Nagigets nyo yung pagkakaiba, no? Yes, halimbawa, yung argument ni Tulfo, sige, we have to respect the Supreme Court. Pero, irespeto mo din, Amy Marcos, irespeto mo rin yung karapatan ng House of Representatives na umapila. Tinanggap nga ng Korte Suprema, even the Supreme Court has accepted their appeal for consideration or reconsideration. Irespeto mo rin yan. Tulad na sinasabi ni Tulfo, irespeto natin ang bawat sangay ng gobyerno. Sana ganoon din, Amy Marcos, irespeto mo yung karapatan ng House of Representatives na umapila sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi pwede pa naman appealable pa lang naman. Appealable pa. Ano ba ang sinasabi ng taong bayan? Ang sabi ng taong bayan, sa mga kilos protesta, testimonya ng mga netizens, pwede ba Senado, wag muna kayo magdesisyon. Hintayin natin yung isasagot ng Korte Suprema. Ano ba? Mag-grant ba yung motion for reconsideration na ipinasa ng House of Representatives o hindi? E di kung hindi, that's the time you decide. You convene yourself as the impeachment court and then you decide. Hindi yung minadali ninyo yan for the longest time, pinatagal ninyo yan, tapos ngayon, mamadaliin ninyo. Halatang halata kayo dyan, Chis Escudero.
Oh, naka-archive na ngayon. O sige, umasa na lang tayo sa pagkaka-archive niyan na anytime, once na ma-revert o mabago ng Korte Suprema yung kanilang desisyon, pwede pang mabuhay yung usapin na yan. Kung hindi naman, moving forward, maghintay po tayo ng February 6. For sure, may magfa-file ng impeachment complaint dyan. Hindi pa rin lusot si Sara Duterte dyan. Okay. Si Speaker Martin Romualdez na hindi natin alam kung bakit bakit binibira ni Amy Marcos itong si Speaker Martin Romualdez, nagsalita po siya. Meron po siyang pahayag dito. Sige. Ito, kung nakita nyo na ka-coffee, no? Itong statement na yan, medyo mahaba-haba po yan, pero basahin lang natin yung ilang portion ng kanyang pahayag, no? Yesterday, the Senate not sitting as an impeachment court. Correct. Hindi pa nga nanunumpa yung ilang miyembro ng Senado ng bagong Kongreso, hindi pa nanunumpa bilang judges senator judges no? Wait lang, basahin ko ng buot. Nagre-react agad Yesterday, the Senate not sitting as an impeachment court moved swiftly to archive the complaint against Vice President Sara Duterte despite the case still pending before the Supreme Court. Yan yung sinasabi natin kanina. Bakit nyo biglang minadali yan? Samantalang noon, pinatagal ninyo yan. Reflection yan ng leadership yan sa Senado. To archive is, in effect, to bury the articles of impeachment. Wala na. Nilibing mo na. Binaon mo na yung articles of impeachment. Yet the ruling of the Supreme Court is not final. On August 5, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The court found our arguments serious enough to require the respondents, including the Vice President, to submit their comment. The case is active. Correct. May punto. Ganyan dapat, Amy Marcos, ganyan dapat Sara Duterte. Kapag sumagot ka, may laman, may argumento. Ang pinupunto dito ni Romualdez, tinitingnan ng Korte Suprema yung aming apila bilang valid. Kasi hiningi pa ang komento ng abogado ni Sara at ng kampo mismo ni Sara Duterte patungkol sa apila ng House of Representatives. Nagigets niyo ba yon? Mga dilis, valid yung apila ng House of Representatives at kinukonsider ng Korte Suprema. Bakit Senado? Nagmadali kayo agad. Sabi ni Speaker Romualdez, why the rush? The Constitution is clear. Only the House has the exclusive power to initiate impeachment. The power is final within its sphere. O Amy Marcos, anong sinasabi mo? Na walang karapatan itong House of Representatives, na hindi nila pwede gawin yan. At sinasabi mo panakot lang yung impeachment. Nakalagay sa ating konstitusyon. Sila ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment. We exercise that power lawfully, transparently, and in good faith, not out of spite, but out of duty, not to attack, but to ask the answers the Vice President never gave. Correct. Bakit kasi si Sara hindi sumasagot? Ano ba pinag-ugatan niyan? Bakit lumala yung issue ni Sara Duterte? Pinatawag siya sa House of Representatives during budget deliberations para i-explain niya yung mga hinihingi niyang pera para sa budget niya for 2024 and 2025. Hindi siya pumupunta para ipaliwanag yan. Pag pumunta naman siya, babastusin niya yung mga mambabatas as if hindi siya pwedeng galawin, hindi untouchable siya, hindi mo siya pwedeng questionin, etc. Yan ang pinag-uugatan yan. Kung sinasagot lang ni Sara Duterte yung mga tanong sa kanya, hindi lalalayan. Hindi darating sa punto na ganyan yan. Plus, yung kanya mga kaalyado, yung mga dilis, panay-rally pa. Ipagsisigawan pa na patalsikin si PBBM para iupo na si Sara Duterte. Isuko ng presidente ang kanyang kapangyarihan. Tama ba yan? Ano nangyari sa inyo dyan? Ano yun? Kayo lang pwedeng bumira, hindi kayo pwedeng balikan. O binalikan kayo ngayon. That's the impeachment case. Oh. Nang una, matapang, bloodbath daw. Oh, biglang naging baby bath pala. Naduwag. Ay, nako. O siya, sige. Mahaba na itong video na to. 20 minutes na. Yung may mga komento po, may mga nais kayong sabihin, opinion, reaction, lagay nyo lang po dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, ayan, malapit na tayo mag 100,000 sa Facebook. 99,000
700 na ata. 99,700 na tayo sa Facebook. So please follow and like para mag 100,000 na tayo. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. At magkita-kita po tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.